Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto pag-usapan po natin ng malupit na namang issue, ang Budol 2.0. Naku po, ano po ba yan? Meron na naman pong katarantaduhang ginagawa ang ating gobyerno at meron na naman pong mga pambubudol na ginagawa ito sa ating bayan. Eto, panoorin po natin ang mga iilang issue na ngayon ng mga araw na ito ay lumabas at atin pong pag-uusapan. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko nasabing Budol 2.0 na naman ho ito. Alam nyo mga kababayan, itong mga ginagawa ngayon ay wala namang ibang kadahilanan kung hindi yung darating na eleksyon. Siyempre, kailangan nga po nilang idiin para naman mabudol na naman ng mga Pilipino. Ngunit sa tingin ko ngayon ay malabo na humangyari yan dahil alam na po ng mga Pilipino na itong Marcos administration ay isang budol, isang pambubudol. At ito mga kababayan, meron pang lumabas na dokumento. Ito may dokumentong lumabas na talaga nga namang ginagawa ng administrasyon Marcos ay ang budulin ang mga Pilipino. Naku po, patay tayo dyan mga kababayan. Yari. Kaya pakinggan mo natin ito mga balitang lumalabas at panoorin ninyo at ipapaliwanag ko sa inyo. Ito'y parte ng grand plan ng administrasyon ni Marcos. Ito po ang Pambubudol 2.0. Okay? O, panoorin po muna natin itong unang issue. Ang issue po ng 20 pesos na bigas. Ayan na nga po, sinasabi na natin di ba? Marami ho ang nabudol sa inyo noong mga panahon na nangangampanya ho si Marcos noon at sinasabi niyang ang ating gagawin ay ang 20 pesos na bigas. Tapos nung siya'y nanalo na, biglang kumabig at sinabing pangarap lang naman. Tangnang yan. Katarantaduhan no? Ibig mo bang sabihin pag ikaw lahat kayong nangangampanya dyan ay nagsalita na ganitong gusto nyo mangyari, ganitong gusto nyo mangyari at pag hindi nangyari sasabihin ninyo pangarap lang yan, aspiration lang yan? Ganun po ba? Sana wag na ho kayong mangampanya. Kasi puro pangarap lang po pala yung mga sasabihin ninyo, hindi naman pala totoo. So anong tawag doon? Budol, di ba? O eto ngayon, gagawin na nila. Bakit? Malapit na eleksyon. At saan nila gagawin? Sa piling lugar lamang. Bakit kanyo? Kasi doon mababa ang itong administrasyon. Ito yung tinatawag na alyansa ng mga tae. Hindi, sorry naman. Alyansa ho ng ewan ko kung anong alyansa ito. May ibebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas ayon sa Agriculture Department. Pero si Vice President Sara Duterte may ban na tungkol dito. Nasa frontline balitang yan si John. Mantakin mo, Visayas lang talaga. Hindi, kasi nga po, alam naman po natin, aminin na ho natin, na sobrang hina ho ng administrasyon ni Marcos sa Visayas at Mindanao. Sa Mindanao, malamang sa malamang, aminado na sila. Wala na ho sila magagawa dyan. Baka iba na yung gawin nila dyan. Pero sa Visayas, talaga nga namang dito kasi yung pagdating ng eleksyon, medyo ito yung na parang nagbibigay, nagdidikta. Bakit kanyo? Kasi sa Luzon, alam naman po natin kung sino yung sikat. Lalong-lalo na po yung administration slate. Talagang medyo nandyan ho talaga ang panig niyan, ang Luzon. Lalong-lalo na po, alam mo naman, si Marcos, although marami na rin nagsisising mga Ilocano, nandyan ho yan sa Luzon. Sa Mindanao naman po, given na sa mga Duterte yan. Pero pwede ho nilang dayain dyan dahil tandaan ninyo, di ba, nung panahon ni Gloria, dyan nga nagkaroon ng medyo hocus-pocus. Kasi dyan, ang labanan ho dyan, hindi ho yan pera-pera lang. Baril ho ang ginagamit dyan para ho magkaroon ng labanan dyan sa botohan dyan. Kita nyo naman, medyo minsan nagkakagulo. Baka mamaya i-declare pa na kesyo may gulo dyan, tapos biglang babaguhin ang resulta. Hindi natin alam, di ba? Yung plano nila. Pero ang talagang pinaka yung Visayas. Yan yung malaking parte ho na magsasabing ito yung parang breaking point di ba? Kasi siyempre tatlo yan. Sa Mindanao, ang Duterte na yan, matik na yan. Sa Visayas, Duterte rin So, kailangan lang nilang mamili kung sino ang titibagin nila. Ang Visayas ba o Mindanao? Mahirapan silang tibagin ng Mindanao para sa mga Duterte. So,
Visayas ang kanilang tatargetin. Nakikita ninyo kung bakit Visayas ang ano nila, ang kanilang unang pagbebentahan ng 20 pesos na bigas. Yun nga lang ang tanong, ano yung 20 pesos na bigas na yun? Baka naman, sabi nga ni VP Sara Duterte, baka naman hindi pang tao yung bigas na yan, di ba? Baka mamaya kung para saan yan, di ba? Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw at sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capital, kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU ang 13 pesos. Alam mo mga kababayan kung alam mong gagawin nila dyan, magbebenta lang sila ng konti. Sa iilang palengke lang ibebenta yun. Sigurado tayo dyan. Sa iilang palengke lang ibebenta yun, tapos pipicturan. Tapos papalabas ni Aling Claire. Alam mo naman si Aling Claire, ang reyna ng fake news, di ba? Papalabas po siya, sasabihin niya, kita nyo na? Merong 20 pesos na bigas. Yan ang tinatawag na dapat isolated case. Di ba? Yung sinasabi niyang isolated case na pagdating sa krimen, baka dyan mangyari sa bigas, yung isolated case. Bakit? Ilang palengke lang ang pagbibigyan ng pagbebentahan ng 20 pesos na bigas Tapos pipicturean, ibibidyo, tapos sasabihin, eto na yung 20 pesos na bigas. Sa ilang palengke. Hindi ho yan. Kasi alam nyo mga kababayan, pag sinabi mong nangako ka ng 20 pesos na bigas, hindi ho pwedeng pili lamang. Hindi ho pwede sa ilang palengke lang. Ano ba? Nangako ka ba dun sa palengke lang na yon? Doon ka lang ba sa mga Pilipinong na andoon sa area na yon, nangako ka ng 20 pesos na bigas? Di ba nangako ka ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas? Hindi ho doon lamang sa lugar na yon. Anong tawag mo dyan? Isolated case. Diba? Yan ang isolated case ni Aling Claire. Aling Claire, di nakarma ka ngayon dahil sa isolated mo. Na sinasabi mo yung mga krimen, isolated lang. Boy, sabi ba naman niya? Kita mong kagago nitong tao na to. Sabi ba naman niya? Bakit? Paglabas ko, wala namang patayan, wala namang saksakan, wala namang snatchan. Di ba? May ganun pa siya. Gago! Siyempre, saan ka lalabas? Sa subdivision mo. Anak ka ng wewe, oo. Naturalmente, nandun ka sa mayamang subdivision, may security guard. Baka siguro meron ka pang security sarili. Talaga ka naman wala magsasaksakan doon. Di ba? Napakasira ulo nitong babaeng to. Totoo lang huwag tayo maggaguhan. Kaya ko rin sabihin nyo, no? Di ba? Lalabas ako, nandito lang ako sa area ko. Sa subdivision ko. Naturalmente, wala magsasaksakan dito. Wala rin mag-snatchan dito. Di ba? Lalo ka na. Sigurado ako, nandun ka sa yayamaning subdivision. Paglabas mo talaga dyan, wala magsasaksakan. Pero pumunta ka doon sa mga lugar na karamihan ng lugar sa Pilipinas. Kaliwat kanan nga yung yung nangyayari. Bantakin mo Eto mga kababayan ngayon ko lang sasabihin sa inyo ito. Paano ko nalaman? Alam ko kasi. Bakit? Taga Malate ko Ako'y laman ng Malate. Kahit itanong nyo sa mga taga Malate, kilala po tayo. Marami po tayo dyang mga kaibigan sa Malate. Alam mo, dyan sa Malate gabi-gabi dyan may ma-snatchan ng mga Japanese, Korean, Chinese. Uso kasi ngayon dyan Alam mo, lalo na nung panahon ng may pogo pa, marami kasi dyan Chinese na yung mga nagpupunta sa mga JTB, KTB, may mga daladalang bag yan yung mga ganyan-ganyan, yung bag nila pa, akala mo nasa Japan sila pero yung bag nilang yan yung hindi nakatali ika nga. Sa atin sa Pilipinas, nakatali yung mga, alam na natin, nakatago na, alam na natin Pero marami dyan mga incheck at saka mga Korean na nanakawan na snatchan. Meron pa nga dyan pinatay. Hindi lang nabalita. Meron diyan mga sinaksak din. Yun nga, ito, hindi, kahit itanong nyo sa mga pulis dyan.
Ako, alam ko yan kasi may mga kaibigan ho tayo dyan. Hindi ko na lang babanggitin yung mga kaibigan natin. Pero yung iba nasa otoridad pa. Oh. At alam natin na may nangyayari talaga dyan. Yung nababalita nga lang iilan lang yung nababalita Yung Koreanong namatay sa Pampanga, yung binaril doon. Ano lang nga yun isa lang ho yan sa mga nabalita, pero napakarami pang nangyayari. Yung sa Antipolo, 'di ba? 7. Tapos kesyo kung ano-ano pa kwento lumalabas doon. Hindi, eto mga kababayan yan po ay mga bali-balita na talagang totoo nga naman na nangyayari. Kahit nga mismo sa TV5. Hindi na lang binanggit pero sabi kasi Reliance wala namang istasyon ng ano doon kung hindi ang TV5 meron daw nag-aabang sa labas na parang nag-aabang doon sa mga programang hinihingan ng tulong. Alam naman po natin kung sino na 'yon, di ba? Di ba? Pero nagbabantay bigla sinaksak din daw. Yan isolated case ba yan? Ito para malaman ninyo. Yung Reliance na ho yan, hindi ho squatter area yan Baka akala ninyo squatter area, hindi Yang nakatayo dyan na istasyon, paligid ho niyan, mga condominium, paligid ho niyan, mga above middle class, o kung hindi kaya, pinakamababa middle class. Wala akong squatter area dito, pero ba't may nangyayari yung saksakan dito sa TV5, di ba? Bakit to? Kasi nga talagang yung krimen sa Pilipinas lumalala na. Tas sasabihin na naman, isolated case. Etong si Aling Claire talagang ang reyna ng fake news. Walang biro ho. Tapos eto na naman yung bigas. Eto na naman yung pakuno nila. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Duda rin ng bise. Ikaw naman, Vice President Sara Duterte, makalait ka naman sa makalait ka naman sasabihin na naman ni Aling Claire dyan. Porket, pagkain ng baboy. Bakit? Pwede naman kumain ng pangit ang mga Pilipino, Hindi naman kailangan sosyal, Sabihin na naman ni Aling Claire yan. Alam mo si Aling Claire, mga banat yan out of this world out of this world ang banat yan. Pinapanood. Alam mo sa totoo lang si Aling Claire ang laman ng TikTok ko. Mantakin mo sabihin niya. Di ba priority ng budget? Health. Sabi niya ngayon. Kailangan ng budget nasa health. Di ba? Bakit sinasabi nila ang tulay ay hindi related sa health? Paano kung yung ospital, kailangan mong pumunta doon at kailangan mo ng tulay? Pambirang buhay. Di ba? Ano yun? Ayun din ay budget para sa health. Kasi yung tulay na yun, patungo doon sa health center o kaya sa ospital. Gago! Alam mo yung tawag dito, yung reporter na nagtanong sumagot na nga sabi niya, hindi niyo po ba na-justify na lang yan? Napakaano naman yung example mong yan? Hindi, alam mo kung bakit? Tama siya dun kasi baka mamaya sasabihin di ba ang edukasyon ay dapat prioridad sa budget? Kailangan mo ng tulay papunta dun sa edukasyon, di ba? Kailangan mo ng akap para pag may pera ka, makapunta ka, may pamasahe ka papunta dun sa edukasyon mo, doon sa eskwelahan mo. Kakaiba talaga to si Aling Claire. Kaya sigurado ako, ang banat ito ni Aling Claire dito pagdating yung kay BP Sara Duterte tungkol sa bigas na kinakain ng baboy, kakaiba. Unya, panoorin natin. Nangunguna mo, banat ba Hindi kasi natatawa na kagad ako dito kay Aling Claire mga banat niya. Pinanganak ba to sa Ito ba talagang human being o baka naman alien to? Iba kasi yung banat Tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon.
promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga... Ayan, mga tag-Visayas ha. Huwag po kayo maniniwala. Kasi sigurado tayo, hindi nyo mararamdaman yan. Hindi nyo mararamdaman yan. Sigurado tayo, maglalabasan lang yan sa ilang palengke. Maglalabasan lang yan sa ilang mga lugar. Tapos pipicturean, bibidyo. Alam mo naman itong gobyerno, itong pinakasinungaling na gobyerno sa lahat eh. Sa lahat ho ng pinakasinungaling na presidente, ay itong presidente natin. Ay, presidente nyo lang pala, sorry. Hindi ko binoto yan, pasensya na. Yan ho ang pinakasinungaling. Kaya sigurado ako mga taga-Visayas, binubudol na naman kayo niyan. At sinigurado ako, maglalabasan lang yung bigas na yan sa ilang lugar dyan. Diba? Kasi kung talagang totoo na bumaba na ang bigas, dapat nationwide ho yan. Hindi pwede sa piling lugar lang. Ano ito? Kayo lang ang botante. Kayo lang ang Pilipino. Hindi, isipin nyo na lang ho ito. Wag ho kayo matuwa. Pero tanggapin ninyo pag meron. At kung makakain nyo naman, di kainin ninyo, wala namang problema ho doon. Diba? Pero mga kababayan, hindi ho tayo dapat matuwa. Kasi tinatarantado ho tayo. The mere fact na pili lang yung lugar ay ito ay isang malaking pambubudol. The mere fact na hindi ho nationwide, ibig sabihin may tinatarget lamang po silang botante. Pag ibig sabihin po nun mga kababayan, ito lang mga sasabihin ko sa inyo, parang ganito ho yan ang senaryo niyan. Yung asawa ninyo nagloko. Binengbang yung kapitbahay ninyo. Tapos humingi ng sorry sa inyo. Pasensya na kasi inakit lang ako ni Lorna. Halimbawa si Aling Lorna. Inakit lang ako ni Aling Lorna nung nagsasampay sa Gilbo eh. Alam mo yon? Basta yung Gilbo. Yung mga nakasandong walang Gilbo tawag doon. Gilid ng boobs kita, di ba? Inakit lang ko ni Aling Lorna kaya binembang ko eh. O yun, parang kasalanan ba ni Aling Lorna nangakit? Humingi na sorry sa'yo, pinatawad mo naman. Tatanga-tanga ka, martir ka eh. Tapos, inulit. Si Aida naman. Binembang, bakit? Kita yung kuyukot eh. Kasi siya kita yung kuyukot niya eh. Kasalanan ko ba? Pinakita niya yung kuyukot niya? Nanigas ang mga muscles ko, di ba? Binembang ko para lumambot. So ano ibig sabihin nun mga kababayan? 2 beses ka nilolo ko. Tapos matatawarin mo na naman. Tanga-tanga mo naman. Di ba? Hindi, ito bakit ko ina-example to? Hindi ko dahil sa kabastusan mga kababayan ina-example ko ito kasi pang nangyayari ho ito sa mga kapitbahay. Marami ho dyan martir eh. Hindi, ito, walang biro ito Ito, seryoso ito. Baka akala ninyo biro ba? Kaya may mga nangyayaring abuso mula sa tatay hanggang pati sa anak. Kasi pinababayaan ho natin. Pasensya na mga nanay masasaktan ho kayo dito. Pag ang asawa ninyo, pinabayaan ninyong bumembang ng iba, hinahayaan nyo ng iba, asahan ninyo one of these days kasi ang sinful of lust ano yan, palala ng palala yan. Hindi ho yan yung akala ninyo matatapos na sa isa. Hindi, diretso yan, lalala ho yan. At kaya nga may nangyayari hindi magaganda sa pamilya na pati yung mga anak lalo na pagka nakadroga na, yari na. Kasi nga, tinotolerate natin. So, anong ibig ko sabihin? Masakit, di ba? Kung iisipin mo, masyado naman yan. Totoo, nangyayari yan sa mga barabarangay nangyayari yan. Pero alam nyo ho ba, may relasyon din ho yan sa politika. Dahil hinahayaan natin ng gobyerno na tarantaduhin tayo ng isang beses, pinawawalan sala na ho natin, pinapatawad na ho natin, uulit-ulitin po yan. Habang inuulit-ulit nila, hindi mo alam yung pinakamalala na ginagawa sa atin. Mantakin mo, pinapatuwa ka niya sa pagbigay ng AYEX, tupad at akap
sa sarili mong pera, tinatarantado ka. Yung pera mo, ang ibinibigay sa'yo. Pera mo yun, na ibinigay mo sa gobyerno para gamitin sa mga proyekto, ibinigay lang sa'yo para iboto mo sila ulit. Tapos nanakawin na naman nila yung kalahati, tapos yung 1/4 na lang ibabalik sa'yo. Ganong kakatanga. Pag bumoto ka ng kandidatong namimigay ng pera. Kasi 1/4 na lang ibinibigay sa'yo. Tanga ka eh. Mantakin mo, ha? Bayad ka ng bayad sa gobyernong ito ng tax, tapos ibabalik sa'yo yung 1/4, tuwan-tuwa ka naman. Diba? Ano ibig sabihin nun? Isa kang malaking hunghang. Yan ang totoo. Wag na ho tayo magmangmaangan, mga kababayan. That's what really is happening in our country. Ito na naman 20 pesos na bigas. Tinarantado na kayo noong 2022. Dahil sa lintik na 20 pesos na bigas na yan, binoto niya yan si Marcos. Nagkaloko-loko ang Pilipinas. Kaliwat kanan na ang krimen. Naubos na ang budget ng ating bayan. Pati PhilHealth, ninakawan na. Pati lahat to, pati edukasyon, binawasan na. Ha? Inuubos na. Tapos sasabihin ninyo, okay lang yan. Isa pa, isang beses pa. Sabi, napakatanga naman ninyo. Isang beses nyo pang hahayaan manloko na naman ng bigas. Same panluloko, ginagawa sa inyo. Mantakin mo? Same. Mantakin mo yun? Parehong pambubudo lang ginawa sa inyo nun. Paniniwalaan nyo ulit. Anong tawag sa inyo, mga kababayan? Huwag na ho tayo magpabudol. Naniniwala ako matalino kayo. Ako'y naniniwala na matalino na ho tayo, na hindi na ho tayo magpapabudol uli. Senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Pinabulaan na naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always... Siyempre, hindi mo sasabihin yan. Tuta ka ni Marcos eh. Ito si Gwen, alam mo, dati palang duda na ako dyan eh. Hindi, walang biro. Lalo na yung mga hirit niya sa COVID nun, na ayaw niya sumunod kay Duterte. Tapos pag nakarap si Duterte, pahiya naman. May sariling mundo yan. Ayoko na lang sabihin, pero ano yan, ang kapanalig ni Aling Claire yan. Kapanalig ni Aling Claire yan. Pagdating mo sa mga takbo ng utak, pareho sila ng takbo ng utak niyan. When a promise is fulfilled. And here, we are seeing the President really trying his best. That a company... Siyempre kayo makikinabang. Ito naman si Ale, Nandyan na naman kayo eh. Dahil sa hinatid natin ng 20 pesos na bigas. Ganyan na naman kayo eh. Dahil sa pakikipagtulungan natin sa ating presidente, binigyan namin kayo ng 20 pesos. Sino ba makikinabang niyang 20 pesos sa bigas kung hindi kayo? Wag tayo maglukuhan, aling ito si Gwen eh. Promise will be fulfilled. Ayon naman kay Chairman George Garcia, wala namang problema ang programa. Pero kung may kandidato na magpapamahagi nito, maituturing anya itong vote buying. Aba, sinabi mo yan sinabi mo yan. Bakit yung mga sumasama pa rin sa pamamahagi ng tupad-tubad? Wala kayong ginagawa. Tinatarget nyo lang si Villar. Wag tayo maglokohan. Comelec. Yun niyang lantaran niya si Abby Binay Yung announcement niya, mamimigay, itong yung congressman namin. Kasi mayaman yan. Ba't hindi nyo imbestigahan? Nilabas ko yung video na yun, isang araw. Ayun, lantaran na mamaya may papakita pa ako isang video. Naman namimigay din. Puro na lang tayo warning. Wala ba tayong gagawin kung hindi warning? Hindi totoo. Sorry pasensya ka na, Comelec Chairman Gusto kitang respetuhin dahil respeto ka daw ayon sa mga ilang ating kakilala. Pero sir, wag naman puro salita lang. Kasi ayan na naman po tayo Ang dami dyan namimigay ng tupad-tupad, IX.
Eh, wala naman kayong ginagawa. Eh, kaya nyo ba talaga si speaker? Dili man, di ba? Oh, eto naman ngayon, bigas. Sasabihin nyo na naman, wawarningan nyo na naman. Aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA halimbawa. Pagkatapos merong kandidato for mayor. Ano naman po relasyon ng kandidato for mayor sa distribution ng DA? Sa ngayon, Bakit ang mga congressman, anong kinaugnayan nila sa tupad-tupad, AYEX, AKAP? Wala. Ay, ba't sila namimigay? Oh, sir, wag na tayo maglokohan, sir. Wag na tayo maglokohan. binabalangkas na ng mga lokal na pamahalaan ang magiging sistema sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Oh, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong